Igan, bistado ang tinetoneladang expired na karne ng manok, baka at baboy sa isang warehouse sa Marikina. Arestado ang dalawang may-ari at 10 tauhan ng kumpanya. Wala pa silang pahayag. May unang balita si EJ Gomez. Pinasok ng mga otoridad ang warehouse na ito sa Barangay Tanyong, Marikina City kasunod ng reklamo ng ilang residente sa masangsang na amoy. Tumambad ang tone-tonelada at halo-halong mga karne ng manok, baka at baboy. Nang inspeksyonin ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service o NMIS at Marikina Police na pag-alamang expired meat ang laman ng mga kahon at sako. Taong 2024 pa ang nakalagay na expiry date sa mga ito. Ayon sa pulisya, nasa 13 tonelada ang mga nasabat na imported na karne na nasa humigit kumulang 4 na milyong piso ang halaga. Yung iba ay galing po sa United States, sa Brazil, sa Spain po. Nakapangalan sa Foxtrot Meat Trading ang kumpanya na ayon sa pulisya ay walang business permit o license to operate. Hindi lang daw sa Marikina City nag-ooperate ang kumpanya, kundi pati sa ibang rehiyon. Ayon sa Marikina Police, isang complainant ang nagsumbong sa barangay at pulisya nitong Pebrero matapos umanong maloko ng Foxtrot Meat Trading. Nakakuha raw siya ng malaking meat order sa mababang halaga para sa kanyang negosyo. Pero ang mga dumating na supply, tila sira o may amoy na. Nakita po niya na parang iba yung texture, na parang hindi na siya fresh na mga meat. And parang nag-yellow or nangingitim na yung at may amoy. Nakipag-ugnayan daw ang complainant sa agent ng kumpanya na pumayag na palitan ng mga inirereklamong karne. Pero nang dalhin daw niya sa kumpanya, di na raw siya pinagbuksan at di na tinanggap ang mga isinasauli niyang order. Nitong April 21, inilabas ang search warrant laban sa Foxtrot Meat Trading. Isinilbi ito sa kumpanya nitong Huwebes. Naakmahan po natin na during that time is nasa labas na po yung mga karne. Kumbaga mayroon pong isang table sa isang sulok at nandun din po yung mga panukat or yung timbangan na may mga kutsilyo. Nandun din po mga plastic kung paano siya i-repack. Mayroon din po tayong mga nakitang mga sticker na pwedeng yun din po yung ilalagay nila kasi nga po mga expired po to. Yung iba po doon ay may mga uod na rin po. Masangsang po siya talaga, napaka-unsanitary. Malaki raw ang banta nito sa kalusugan sakaling nailabas sa merkado. Inaresto ng pulisya ang dalawang may-ari at 10 tauhan ng kumpanya. Tumangging humarap sa media ang lalaking may-ari. Sabi naman ng babaeng kasosyo niya, yung attorney na nga po namin, siya na naman din may alam ng details namin. naharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News.